Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Grade 10 ako noon sa San Roque High School, isang lumang eskwelahan sa Batangas City na halos 100 taon na ang tanda. Matatanda na ang mga gusali doon, gawa sa bato at kahoy, at laging may mga kwento ng multo sa bawat sulok. Pero sanay na kami. Mas nakakatakot pa nga minsan ang mga teachers kaysa sa mga multo. Mayroon kaming taunang recognition day kung saan binibigyan ng awards ang mga mag-aaral na nag-excel sa academics at extracurricular activities. Excited ako noon kasi kasama ako sa dance list at makukuha ko ang medalya ko sa science club. Ang principal namin, si Madam Gloria, ay kilala sa pagiging masinop at detalyado sa lahat ng bagay. Kaya imposible talagang magkaroon ng mali sa listahan niya. Ang recognition day ay ginaganap sa giving, mainit at maingay pero masaya. Nagsimula na ang programa at isa-isang tinatawag ang mga pangalan. Habang naghihintay ako sa pangalan ko, binabasa ko ang kopya ng programa na nasa kamay ko. Nandoon ang buong listahan ng mga awardees, nakalista sa bawat kategorya. Pagdating ko sa Best in English category, bigla akong napahinto. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang isang pangalan sa listahan, isang pangalan na hindi dapat nandoon, ay nagbago ng lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Naramdaman ko ang lamig na dumaan sa aking likod. Kumalabog ang puso ko. Hindi ako makahinga. Oy, bakit ka namumutla, Micaela? Okay ka lang? Sinubukan kong ipikit ang mata ko, baka mali lang ang nakita ko. Pero nandoon pa rin. Hindi ako makapaniwala. Micaela, ano ba yan? May multo ka bang nakita sa programa? Tumingin ako kay Sarah, ang best friend ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Ano? Spill it. Nagtataka na ako sa'yo. Si Ana. Sino? Anong si Ana? Si Ana Corpus. Nasa listahan siya. Ha? Saang listahan? Sa Best in English. Tingnan mo. Inabot ni Sarah ang kopya ng programa. Kitang-kita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagtataka, naging takot. Impossible. Patay na si Ana, Micaela. 2 taon na. Alam ko. Kaya nga ako natatakot. Hindi ba't dapat imposible yan? Pero bakit siya nandoon? May nagluloko ba? Hindi lang ito basta isang biro. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Habang tinatawag ang mga pangalan para sa Best in English, parang bumagal ang oras. Ang puso ko ay parang martilyo na tumatama sa aking dibdib. Narinig ko ang boses ng host na nagbabasa ng pangalan, at para sa Best in English, ang award ay igagawad kay Ana Corpus. Nagkatinginan kami ni Sarah. Naghihintay kami na may magtama, na may magsasabing nagkamali sila. Pero walang nangyari. Narinig namin ang isang mahinang palakpakan mula sa likuran. At pagkatapos, may tumayo mula sa hilera ng mga upuan sa likod, sa gitna ng mga magulang at guro. Isang babaeng nakaputing bestida, mahaba ang buhok na nakakubli ang kanyang mukha, at dahan-dahang lumakad patungo sa stage. Micaela, si Ana ba yan? Hindi ko alam. Hindi ko siya makita ng malinaw. Pero ang lakad niya, ang porma niya parang siya. Paano? Paano siya nabuhay? Hindi siya nabuhay, Sarah. Patay na siya. Umakyat siya sa stage, kinuha ang medalya mula sa principal at yumuko. Ni hindi man lang siya nagsalita, ni hindi man lang humarap sa audience. Ang buong githake ay tahimik, parang may nakalimutang huminga. May narinig kaming bulong-bulungan sa paligid. Si Ana ba yan? Akala ko patay na siya. Uy, di ba namatay yan sa aksidente 2 taon na?
Pagkatapos niyang tanggapin ang award, bumaba siya sa stage at bumalik sa likod. Nawala siya sa paningin namin parang bula. Micaela, kailangan nating umalis dito. Hindi ito tama. Pero hindi ako makaalis. Parang nakadikit ang mga paa ko sa sahig. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Kinabukasan, lahat ng tao sa eskwelahan ay pinag-uusapan ang nangyari. May nagsasabing multo raw, may nagsasabing may nagkunwari lang. Pero walang nakakaalam kung sino ang babaeng iyon. Kinumpirma ni Madam Gloria na isang malaking pagkakamali ang nangyari. Ang pangalan ni Ana ay nakode raw na awardee sa system noon pero hindi naalis. Pero hindi niya maipaliwanag kung sino ang umakyat sa stage. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang pakiramdam na nakita ko si Ana. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita ko o kung guni-guni lang. Pero tuwing Recognition Day, laging may lamig na bumabalot sa akin at laging sumasagi sa isip ko ang isang babaeng nakaputi na tahimik na tumatanggap ng award. Kaya, totoo ba ito o kathang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.